Maraming bagay akong natutunan sa buhay. Sa edad kong ito, ngayon ko lang napagtanto na hindi ka dapat masyadong magtiwala sa tao. Una, dapat lagi mong iisipin na sa Diyos lamang tayo magtitiwala at pangalawa, sa ating sarili. Dahil kung sa tao ka magtitiwala, manghihina ka at malalayo tayo sa Diyos. Manghihina ang ating pananampalataya dahil sa sakit at sama ng loob na dulot ng mga naranasan natin sa ibang tao. Ito'y totoo lamang at marami ang nakakaranas nito. Ako ang tipong madaling magtiwala at madaling malapitan. Kumbaga, madaling mauto, malambot kasi ang puso ko at madaling maawa. Wala akong pakialam kung mabuti ka ba sa akin, kung tunay at totoo ba ang puso mo. Pero mali pala yun. Unti-unti kong natutunan kung paano ka dapat makisama at makitungo dahil hindi lahat ay katulad ng puso ko o ng puso mo. Masarap talaga gumawa ng mabuti, masarap sa pakiramdam kapag tumutulong ka. Subalit dapat pala din may limitasyon. Hindi naman lahat, pero realidad itong nangyayari sa buhay ng tao. Sa buhay ko, ang dami kong napagdaanan sa mga tao. Na-realize kong may mali din ako at kahit na ibigay mo pa ang 2 kamay mo, magbukas palad ka man sa araw-araw, meron at meron pa rin silang masasabing masama sa'yo. May mga tao na hindi ang puso ang nakikita sa'yo. Basta, mahalaga sa kanila ay may nakukuha sila sa'yo at nakikinabang sila. At masakit pa niyan, aabusuhin ka nila. Nandyan na yung salitang ginamit ka na lang nila dahil may pakinabang sila sa'yo. Sa huli, sa lahat ng mga ginawa mong mabuti, ikaw ang talo dahil sirang-sira ang pangalan mo sa ibang tao. Ikaw na ang may ginawang mabuti, ikaw pa yung naging masama sa mata ng tao. Pero huwag mag-alala, may Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa ko o ginagawa mo. Basta ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama sa kanila. Kahit nasaktan man tayo ng tao, patuloy tayong gumawa ng kabutihan, pero sa karapat-dapat, mas kilala ako ng Diyos. Ang tao, alam lang nila ang pangalan ko, pero hindi nila alam ang buong pagkatao ko. Hindi nila alam ang lahat ng mga pinagdaanan ko at hindi nila alam kung paano ako binago ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot o manghinayang kung ayawan o hindi tayo gusto ng tao dahil ang pinakamahalaga sa mundong ito ay ikaw at ang Diyos. Lord, maraming salamat po dahil sa dami ng aking mga pinagdaanan at pagdadaanan pa sa buhay, hindi na ako matatakot, hindi na ako dapat mag-alala o mangamba dahil ikaw ay lagi kong kasama. Kahit na kung minsan ako'y nanghihina sa aking pananampalataya, palagi mo akong pinalalaka, pinatitibay at ginagabayan, tinuturuan at nandyan ang iyong mga pangako at mga salita na hindi mo ako pababayaan at hindi mo ako iiwanan. Tanging ang mga banal mong mga salita ang aking pinanghahawakan. Thank you, Lord Jesus. Amen.